Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang kwentong tampok natin para sa gabing ito. Ang inyo pong mga maririnig ay hango pong lahat sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Manny. Ayon sa kanya, naganap ang lahat ng ito. Mahigit isang dekada na rin ang nakalipas. Nangyari ang lahat ng ito sa kanilang probinsya. Isang pangyayari na gumimbal talaga ng gusto sa mga tao doon sa kanilang lugar. Nagsimula ang lahat ng nakakatakot na mga pangyayaring ito. Nang isang araw ay magulantang na lamang sila Manny nang magpunta sa kanila ang isa niyang pinsan at ibinalita ang ukol sa pagpanaw ng kanilang lolo Anoy. Kaya nagmadali sila mag-anak na nagpunta sa bahay ng kuya ng kanilang ina kung saan naroon ang kanilang lolo. Naabutan nila ito sa higaan na wala ng buhay. Kaagad nilang pinag-usapan ang ukol sa pagpapalibing. Matapos na makapag-usap, ay nagpunta ng iba sa kanila sa punerarya, habang yung iba naman ay iniayos na at naglinis sa pagbuburulan ng kanilang lolo. Si Manny naman at dalawa niyang pinsan ay natasa magpunta sa bayan para bumili ng isang sakong bigas na gagamitin habang nakaburol ang kanilang lolo. Nang mga bandang hapon ay dumating na si Manny kasama ang dalawa niyang pinsan. Malinis na ang bahay at mayroon na ring tolda na nakakabit. Pero wala pa rin ang lolo nila. Gabi pa raw ihahatid, sabi ng kanilang tiyuhin. Kinontak nilang kanilang makamag-anak at ipinaalam ang nangyari sa kanilang lolo. Kinagabihan, mag-aalas 9 na nang dumating ang labi ng kanilang lolo Anoy. Marami ng mga taong naroon na naghihintay, mga kamag-anak nila at maging mga kaibigan ng kanilang pamilya ay naroon na at matyagang inihintay ang pagdating ng kanilang lolo. Napagkasunduan nila magkakamag-anak na mag-ambagan. Muli din sila nag-usap-usap tungkol sa mga gastusin, lalo na sa bawat araw at gabi na nakaburol si Lolo Anoy at maging sa pagpapalibing dito. Napagkasunduan nila na bumili na lang ng mga kataying baboy kaysa magpabalik-balik pa sila lagi sa bayan. Mas lalo yung magastos. Pagdating naman sa mga kataying manok, ay wala silang problema dahil marami silang mga alaga. Kaya ganun ang kanilang ginawa. Kinabukasan din ay inutusan nila si Manny at dalawang pinsan nito na maghanap ng mga baboy na ibinibenta upang bilhin. 3 baboy ang plano nilang bilhin, kasama na ang kakatayin sa mismong araw ng libing ng kanilang lolo. Kaya pagkatapos nilang makapag-agahan ay umalis na sila. Silang 3 lagi ang madalas na magkasama. Sila kasing halos magkakasing edad, kung kaya silang 3 na magpipinsan ang magkakabarkada. Si Manny, si Epoy at si Tonyo. Silang lagi magkakasama kahit na sa anong lakaran. Tulad na lamang nga ng pagkakataon na yon, na kung saan ay silang nautusan ng kanilang mga magulang na maghanap ng mga baboy na bibilin upang katayin, na siya nilang ihahanda sa bawat araw at gabi ng lamay ng kanilang lolo. Kaya lumarga silang 3 at naganap. Kinausap din nila ang kanilang mga kaibigan kung may nalalaman bang mga ito na ibinibentang baboy, pero wala silang makita doon malapit sa kanila. Kung kaya naman, kinailangan nilang tumawid sa katabing baryo upang maganap. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay may nakausap silang isang matandang lalaki. Kanila din itong tinanong kung meron ba itong ibinibentang baboy. Nang sumagot ang matanda at sinabing wala, ay tinanong nila itong muli kung mayroon ba siyang nakikilala o nalalamang maaaring may alagang baboy at nagbebenta. Pero umiling ang matanda at sinabing wala. Naipagbili na raw kasi nila ang kanilang mga inaalagaang baboy sa taga-bayan na namimili. Nang papalis na sana sila, ay biglang nagsalitang muli ang matanda
at pinaalalahanan silang mag-iingat sa kanilang pamimili. Kaya nagtaka silang magpipinsan at nagkatinginan sa di inaasang pagpapaalaala na yun sa kanila nung matanda. Sinabi pa nito na hindi madali ang dumayo sa iba't ibang lugar upang mamili ng mga hayop. Ang nasa isip naman ni Manny ay dahil siguro sa dala nilang pera. Iyon marahil ang tinutukoy na matanda. Medyo may kalakihan din kasi ang dala nila na pambili para sa 3 baboy. Ibiniling kasi sa kanila ng kanilang mga magulang na ang bibili nilang baboy ay nasa 80 pataas ang timbang para magkasya hanggang sa mismong araw ng libing ng kanilang lolo Anoy. Kaya sinabi ni Manny sa matanda na alam nila ang tungkol sa bagay na yon, kung kaya nag-iingat din sila. At ipapakita pa sana ni Manny ang dala niyang kargada sa matanda. Pero biglang humarap sa kanya ang matandang lalaki at sinabing marami pa silang hindi nalalaman. Medyo na-weirduhan naman silang 3. Kung kaya nagpaalam na sila sa matanda at kanila na itong iniwan. Nang naglalakad na silang uli, ay di nila naiwasang pag-usapan ang tungkol sa matanda. Lokong matanda yun sabi ni Manny. Gusto pa yata tayong takutin. Pero ano nga kaya ang ibig niyang sabihin? Nagtatakang tanong naman ni Epoy. Wala yun. Nagtitrip lang siguro yun, sabi naman ng pinsan nilang si Tonyo. Tara na at baka gabi naman tayo sa daan. Ilang bahay pang kanilang napagtanungan at katulad nga ng sinabi ng matandang lalaki na kanilang nakausap, ay naipagbili na rin nga ng mga ito ang kanilang mga alaga doon sa mamimili na tagabayan. Kaya napilitan pa silang lumayo. Nag-aalangan man silang 3 dahil hindi nila kabisado ang susunod na lugar na kanilang pupuntahan, ay wala na rin silang nagawa pa kundi ang subukan. Dahil kailangan talaga nilang makabili ng mga baboy na kanilang ihahanda at ipapakain sa mga naglalamay. At para na rin sa kanilang mga kamag-anak na nagmula pa sa malalayo. Darating pa naman ang isang tsuhi nila na seaman. Ito pa naman ang may malaking ambag sa kanilang lahat, kung kaya kailangan din talaga nilang paghandaan niyon. Kaya kahit nag-aalangan ay sumigi pa rin sila. Hanggang sa makarating na silang 3 sa sunod na bayan, magtatanghali na at pare-pareho na silang nagugutom. Nang makita nilang isang bahay ay agad sila nagtanong. Pero ilang sandali din silang naghintay sa may labas ng bahay na inakala pa nga nila nung una na walang tao. Dahil nakilang tawag na sila ay wala pa rin lumalabas. Pero nang papatalikod na sana sila at lalakad ng palayo, ay may isang babae ang sumilip doon sa may bintana. At sa paglingon nila, ay medyo nagulat pa ang magpipinsan nang makita nila ang isang magandang dalaga. Kaya mabilis na humarap ang 3 at bumalik. Pero isang lalaki ang kaagad ring sumulpot sa tabi ng dalaga at tinanong ang anak kung sino raw ba ang mga nasa labas ng kanilang bahay. Hindi nakaimik ang dalaga dahil sa kahit siya man ay hindi niya alam kung anong pakay ng mga magpipinsan. Kaya tinanong sila ng tatay ng dalaga kung ano ang dahilan kung bakit sila napadpad doon sa kanilang lugar. Sinabi naman kaagad nila Manny ang dahilan kung bakit sila naroon. Pinatuloy sila ng lalaki at nagmagandang loob pa ito sa kanila. Sinabi nito na tanghali na at sigurado daw siyang nagugutom ng mga ito. Bagay na hindi naman na itinanggi pa nilang 3. Oo nga po, sabi pa ni Tonyo, pero kahit tubig na lang po kasi nakakaya naman. Sige, maupo na kayo, sabi sa kanila ng lalaki. At maya-maya ay may dala ng isang pitsil na tubig yung dalaga, habang yung tatay naman nito ay may dalang isang bandyado na naglalaman ng nilagang saging at kamote. Eto, kumain muna kayo, sabi sa kanila. Pagpasensya nyo na yan at hindi pa kami nakakabili ng bigas.
Baka ho may alam kayo o kakilala na nag-aalaga ng baboy. Baka maaari kaming makabili, sabi ni Manny. Kailangan lang po kasi talaga namin. Huwag kayong mag-alala, sabi naman ng tatay ng dalaga. Mayroon akong mga inaalaga ang baboy. At pangbenta na talaga ang mga iyon. Talaga ho? Natutuwang sabi naman nung magpipinsan. Pwede ho ba naming makita? Sabi naman ni Epoy. Sige, kumain muna kayo, sabi ng lalaki sa kanila. Wala dito yung mga alaga ko dahil hindi talaga ako naglalagay ng mga kulungan malapit dito sa bahay namin dahil na rin sa hindi kaaya-ayang amoy. Hayaan nyo at kukunin ko para makita nyo. At tumayo na nga yung lalaki. Ikaw na munang bahala sa kanila, sabi pa ng lalaki sa kanyang anak. Opo, itay. Narinig nilang magalang na tugon ng dalaga. Nang makaalis na yung tatay ng dalaga, ay di nila maiwasang hindi ito pagmasdan dahil sa napakaganda talaga nito. Nasaan nga palang ibang kasama nyo dito sa bahay? Tanong ni Epoy sa dalaga. Araw-araw ay nagpupunta sila sa bukid. May taniman kasi kami doon at naroon din yung mga alaga naming hayop. Mainhing sagot naman ito. Ano nga palang pangalan mo? Tanong naman ni Manny. Helen. Matipid na sagot nito sa kanya. At nagpakilala naman ang magpipinsan. Makalipas pa ang ilang minuto, ay narinig na nila ang tunog ng mga baboy. Nariyan na si tatay, masiglang sambit ng dalaga. Kung kaya napatayo na rin ang magpipinsan at sumilip. Nakita nga nila ang tatay ng dalaga na may hinihila-hila ng 3 malalaking baboy. Nasa tansya nila ay hindi bababa sa 90 kilos ang bawat isa. Habang itinatali ng lalaki yung mga baboy, ay lumabas na rin silang 3. Mabuti po at hindi kayo nahihirapan, sabi pa nila sa tatay ng babae. Hindi naman kasi mababait naman itong mga alaga ko. Napansin nga ho namin Hindi man lang pumapalag at sumusunod lang sa inyo. Magkano nyo naman po pala ibibenta ang bawat isa? Tanong muli ni Manny sa lalaki. 24,000 sana para sa 3 baboy at kasama na rin doon ang lubid. Medyo bago pa kasi ang mga ito. Wala na hubang tawad iyon? Maagap na tugon naman ni Manny. Hanggang doon na lang ang presyo ko, sagot sa kanya ng lalaki. Pinagpalagay ko na nga lang na 90 kilos ang bawat isa. Kahit sigurado akong mahigit pa ang timbang ng mga yan. At ang kilo talaga ng baboy ngayon dito sa amin kapag buhay ay nasa 100. Kaya malaki nang nadiskwento nyo kung susumahin talaga nating lahat. Ganun po ba? Sige po at binuksan na nga ni Manny ang kanyang belt bag kung saan naroon ang pera. Binawasan lang niya iyon ng 1,000 at ibinigay ng lahat sa lalaki. 25,000 kasi ang ipinadalang pera sa kanila. Di, papaano po? Hindi na kami magtatagal dahil baka abutan pa po kami ng dilim sa daan. Sige mga iho, salamat sa inyo, sabi naman ng lalaki sa kanila. Paano Helen? Tutuloy na kami. Pagpapaalam nila sa babae. Sige, mag-iingat kayo, sabi naman nito. Sa daan, nagkasundo silang 3 na sabing 25,000 lahat ang kanilang pagkakabili sa 3 baboy at wala nang natirang sukli. Bala kasi nilang ibili ng alak na kanilang iinumin sa kinagabihan at sigarilyo, yung 1,000. Papadilim na nang sila ay dumating doon sa lamay. Natuwa naman ang mga magulang nila dahil malalaki yung mga baboy na kanilang nabili. At kulang pang 25,000 kung iisipin kung kaya hindi na nila hinanapan pa ng sukli ang 3. Tinanong nila kung kakatayin na ba nila ang 1 baboy pero sinabi ng tsuy nila na sa madaling araw na lang dahil nakapamalengke naman na nagagamitin para sa gabi. Kaya inutusan na lang sila na itali ang mga baboy dun sa likod bahay at pakainin. Matapos nilang magawa iyon, ay nagpahinga lang muna silang sandali
at nagtungo na rin sila sa tindahan para bumili ng alak at sigarilyo. Pagkabili nila ay dumiretso na sila doon sa kubo, malapit sa bahay kung saan nakaburo lang kanilang lolo. Nag-inuman silang tatlo. Nang mga mag-aalas 9 na at malapit na ring maubos ang kanilang iniinom, ay nagulat sila magpipinsan nang puntahan sila sa kubo ng isa pa nilang pinsan at sabihin na nawawala ang mga baboy. Nakatakas daw ang mga ito. Kaya nagmadali sila para tumulong sa paghahanap at paghuli sa mga iyon. Pero mas lalo silang nagimbal nang pagdating nila doon sa bahay ay nalaman nila na pati ang anak na sanggol ng kanilang kaanak ay nawawala din. Noong una ay hindi pa nila inisip na ang pagkawala ng mga baboy at ng sanggol ay may kinalaman sa isa't isa. Pero habang lumilipas ang bawat oras at tila mas lumalabo na makita pang muli ang sanggol, ay dito na sila nagduda. Maging ang nakita nilang mga bakas na iniwan sa mga lubid at kung papaano nakatakas yung mga baboy, ay tila ba hindi kagagawan ng isang hayop. At nang kanilang sangguniin ang isang manggagamot doon sa kanilang lugar, nalaman nila na ang sanggol ay nasa pangangalaga na ng mga aswang. Kinuha ito ng mga aswang, sabi ng matanda. Kaya lalong tumibay ang kanilang hinala na may kinalaman ng pagkakawala ng mga baboy sa pagkakawala din ng sanggol. Pero wala naman silang sapat na ebidensya para sugurin yung pinagbilhan nila ng mga baboy. Magkaganon pa man, ay umisip sila ng paraan kung papaano nila magagawang makapag-imbestiga sa lugar ng mga ito. Pero bigo silang makita pang muli ang sanggol. Hindi na rin nila nakita pang muli ang mga baboy. Nasabi pa ng matanda, hindi na talaga nila makikita pa dahil sa nagpanggap lamang na baboy ang mga iyon. At sila umano yung mga kaanak ni Helen na humarap sa kanila, ang nanay nito at dalawang kapatid. Pero hindi naman nila kayang suporta ng matibay na patotoo. Kung kaya, wala din silang nagawa. Dahil dito, ay nakiusap na lang ang nanay ng bata na kaanak nila Manny na kung maaari, ay gantihan na lang ang mga mag-anak ni Helen sa pamamagitan ng barang. Pagkat marunong ding mambarang yung manggagamot na taga roon sa kanila. Sila Manny naman ay gumawa rin ng paraan kung papaano makakaganti kanila Helen. Dahil inisip nila Manny na silang may kasalanan kung kaya nangyari ang lahat ng iyon. Sila ang nagdala sa mga baboy na iyon doon kung kaya nangyari yun sa sanggol ng kanilang kaanak. Kaya isang gabi, bago ilibing ang kanilang lolo Anoy, ay palihim na bumalik sila Manny doon kanila Helen at tinangka nilang sunugin ang bahay ng mga ito. Pati ang mga pananim na malapit sa bahay nila Helen ay kanila ding sinindihan. Pero nagawa naman nilang mapula ang apoy kung kaya walang napahamak sa mga ito. Pero hindi sila nakaligtas sa bagsik ng barang na dumapo sa kanila. Isa-isang namatay sila Helen at hindi na paglabanan ang bagsik ng barang ng manggagamot. Ako nga po pala si John, isa rin pong OFW at kasalukuyan ngayon nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nais ko rin sanang ibahagi yung naranasan kong kababalaghan. Ang totoo po, isa din ako sa maraming mga tao na ang paninindigan pagdating sa mga kababalagan at kwentong aswang ay to see is to believe. Kaya hindi po talaga ako noon naniniwala. Para sa akin, ay bunga lang ito ng mga malilikot na pag-iisip at imahinasyon. Na ang aking paniniwala, ito ay mga kwentong naging makulay lang dahil sa nagpasalin-salin na sa paglipas ng mahabang panahon. Nag-umpisa po ang kababalagan sa buhay namin mag-anak
nang kami po ay lumipat sa bago naming tirahan. Na-demolish kasi yung dati naming bahay noon. Kung kaya, napadpad kami sa malayo. May inialok ang kakilala ng tatay ko sa kanya na lote. Pwede daw naming tirahan hanggang kailan namin gusto at wala kaming babayaran na anuman para lang mabantayan yung kanyang lupa. At dahil sa karpintero si tatay, ay madali naman siyang nakapagpatayo ng aming matitirahan. Yun nga lang, simple lang ito. Yari sa mga luma at mga gamit ng materyales. Ika nga, mga segunda mano. Sa loteng iyon ay mayroong malalaking puno ng akasya. Hindi lang ako sigurado kung ilang taon na itong nakatayo doon. Pero sa aking palagay ay mahabang panahon na iyong nakatindig. Dahil ang laki na ng mga ugat nito at hindi mo mayayakap yung katawan dahil sa laki. Minsan, habang hinihintay kong maluto yung sinaing ko, ay nakarinig ako ng mga ingay. Kaya napapunta akong bigla sa may bintana upang silipin kung ano yung ingay na iyon. Pero wala akong nakita. Noon kasi ay iilan pa lamang ang mga nakatayong bahay doon sa lugar na iyon, na malalayo ang distansya ng bawat isa. At bihira pa noon ang mga tao doon. Kung kaya, bihira din ang mga nagdaraan. Kaya nang marinig ko ang ingay na yon, ay medyo nagtaka talaga ako. At agad ko nga iyong inalam kung ano. Pero yun na nga, wala akong nakita ni isa man na nasa labas ng aming bahay. Kaya napaisip ako dahil rinig na rinig ko yung mga ingay na iyon. Pero nang nakasilip na ako sa may bintana, ay agad din naman iyong nawala. Muling tumahimik yung paligid. Minsan naman, habang iniipunan ko ng tubig yung malaki naming drum sa CR, ay biglang naagaw yung aking atensyon. At agad akong napalingon nang para bang mayroong dumaan sa may bintana namin. Katapat iyon ng puno ng akasya. May mga pagkakataon naman na kapag kakain kami, naglalagay pa lang ako ng mga plato sa mesa, ay maaamoy na namin yung halimuyak ng isang bagong lutong ulam na iba sa ulam na niluto namin. At nakakarinig kami ng mga tinig na para bang sabay-sabay din sila na kumakain. Noong una, kahit paano, ay medyo nakakaramdam ako ng takot. Dahil sa hindi naman pangkaraniwan yung mga ganong pangyayari. At noon ko lang naranasan yung mga ganong bagay. Pero kalaunan ay baliwala na sa akin na tila ba nasanay na rin ako. Naisip ko rin naman na wala namang problema yung mga ganong pagpaparamdam dahil hindi naman kami naaano o nasasaktan. Pero naririnig ko sa aking mga magulang na malakas daw yung kutob nilang mayroong nakatira sa dalawang puno ng akasya. Na kapag akin silang tinatanong, ay hindi rin naman nila masabi sa akin ng tuwiran kung anong uri ng mga nilalang ang mga ito. Basta ang lagi lang nilang sinasabi sa akin, sila daw ay mga engkanto. Minsan ay pabiro ko pa ngang tinanong kung paano nila nagagawang manirahan doon sa puno. Sabi ni nanay, magkaiba raw ang daigdig na ginagalawan ng mga tao at engkanto.
Maaaring sa mundo natin ay sila yung nakatira sa puno. Pero sa daigdig nila, maaaring sila ang nakatira sa bahay at tayo naman ang siyang naninirahan sa puno. Minsan, habang nakahiga ako sa aking kwarto, ay biglang may dumaan sa harapan ng bintana. Kung kaya, napalingon talaga ako. Ang akala ko ay dumating na si tatay at kanya lang pupuntahan o sisilipin yung alaga niyang manok. Nakagawian na niya kasi iyon. Mahal na mahal niya kasi at alagang-alaga ang mga sasabungin niyang manok. Tumayo ako para puntahan siya at sundan. Gusto kong ipaalaala sa kanya yung kanyang ipinangako sa aking laruan na brick game. Usong-uso kasi ito noon. Paglabas ko ng bahay ay hindi ko siya nakita. Lumapit pa ako sa kulungan ng kanyang manok pero walang naroon. Bigla akong natakot at nagtaka. Kaya nagmamadali akong pumasok ng bahay at tinanong si nanay kung dumating na ba si tatay. Sinabi niya sa akin na hindi uuwi ang tatay ko. Nagpaalam daw ito sa kanya na doon na lang muna matutulog sa kanilang barracks dahil nahihirapan daw ito kapag nag-uuwian at para makatipid na rin umano sa pamasahe. Nang tanungin ako ni nanay kung bakit, ay sinabi ko na lang na wala naman at hindi ko na lang ipinagtapat sa kanya yung aking napansin na dumaan sa harapan ng bintana. Isang araw ay may dumating sa bahay. 3 silang kalalakihan. At ang pagpapakilala sa akin ng isa ay siya umano ang kapitan ng aming barangay. Hinahanap niya si tatay at gusto raw niyang makausap. Ngunit wala noon ang tatay ko kung kaya sinabi kong bumalik na lang at aking ipagbibigay alam sa kanya na siya ay pumunta. Kaya nang umuwi si tatay ay sinabi ko sa kanya na pumunta ang kapitan at darating nung araw na iyon. Dahil sinabi kong ganong araw siya uuwi. Kinahapunan nga ay dumating yung kapitan. Pakay pala nito ang tungkol sa puno ng akasya. Isa pala sa sideline nito ay ang mamutol ng mga puno upang ibenta sa sawmill para gawing tabla. Ang diskarte nito ay siya na ang bahalang maglakad ng permit at siya na rin ang magbabayad sa mga puputol. Wala nang gagastusin pa ang may-ari ng puno. At dahil sa ibinili na rin kay tatay at ipinagkatiwala na sa kanya ng kanyang kaibigan ang pag-aasikaso at pamamalakad sa lote nito, ay alam niyang papayag naman din iyon. Sabi pa ni tatay kay nanay, ay binili na rin sa kanya mismo ng kanyang kaibigan ang tungkol sa pagputol ng puno. Dahil kung sakaling magpatayo na ito, ay sagabal daw iyon. Bukod doon, ay kailangan din namin noon ng pera. Kung kaya pumayag si tatay sa iniaalok na iyon ng kapitan. Nakiusap lang siya na kung maaari ay bigyan din siya ng tabla dahil marami namang magagawa mula doon dahil 2 puno iyon na malalaki. Nais daw niya kasing gumawa ng aparador. Pumayag naman ang kupitan ay kapitan at sinabing walang problema. Nang dumating yung mismong araw ng pagputol ng puno, ay may kakaiba akong naramdaman. Bukod dito, ay may naririnig akong mga boses na tila nagkakaingay at nagkakagulo. Na parang may naririnig akong mga iyak
tama. Para silang mga nag-iiyakan. Hindi ko lang rin alam kung naririnig nila iyon o tanging ako lang. Pero sigurado ako sa aking mga naririnig. Lalo na nang magsimulang paandarin yung mga malalaking chainsaw. Nang matapos ang ginawa nilang pagputol, ay biglang lumiwanag yung lugar na pinagtitirikan ng aming bahay. Biglang umaliwalas. Pero parang may mali. Parang may nararamdaman akong mangyayari na hindi maganda. Makalipas ang mahigit 2 linggo, ay tila naiinip na si tatay sa paghihintay ng tabla na ipinangako sa kanya ni Kapitan. At naibulalas niya yung kanyang pagkadismaya sa amin na mag-ina. Sabi naman ni nanay, ay wag na muna siyang mag-isip ng hindi maganda. At baka naantala lang umano o di kaya naman ay may nangyaring aberya kung kaya hindi pa naihahatid sa aming bahay yung tabla na kanyang parte. Nang sumunod na araw ay dumating si Kapitan kasama ang ilan niyang mga tanod at inihatid yung mga tabla na ipinangako niya kay tatay. Ang kaso, wala noon si tatay. Hindi niya ito inabutan sa bahay dahil maaga itong umalis pagkat may pasok sa trabaho. Nalaman namin mula sa kapitan na kanila pa palang tinulungang mailibing muna ang isa sa mga pumutol sa puno dahil namatay daw ito. Kung kaya, hindi kaagad nila naihatid sa aming bahay ang parte ng mga tabla ni tatay. Medyo kinilabutan ako sa aking narinig. Makalipas ang ilang araw, ay umuwi si tatay at kanyang dinatnan yung mga tabla kung kaya natuwa siya. Nang sumunod na araw, ay maagang gumising si tatay kahit pa alam kong pagod pa ito at di pa sapat yung kanyang naging pagpapahinga. Napansin ko na tila sabik siya na harapin yung kanyang gawain nung araw na iyon. Wala siya kasi noong pasok sa trabaho. Magaling na karpintero si tatay. May nalalaman din siya tungkol sa pagpa-furniture. Nakapagtrabaho din kasi siya sa shop ng kanyang kuya. Kung kaya naman, may karanasan din siya tungkol sa bagay na ito. Ipinagtimpla ko siya ng kape habang nakikita ko siyang pinipili yung angkop ng mga tabla at kahoy para sa gagawin niyang aparador. Paminsan-minsan ay kanya akong tinatawag at may ipinapakisuyo. Kaya sinabihan ako ni nanay na akin na lang munang tulungan si tatay. Halos hindi iwan ni tatay yung kanyang ginagawa. Ganon siya kapag nagtatrabaho. Kaya kailangan pa talaga siyang pilitin ni nanay para kumain lang ng tanghalian. At dahil sa Sabado at Linggo ay wala siyang pasok, kaya nang sumunod na araw ay iyon pa rin yung kanyang hinarap. Ako pa rin ang kanyang naging helper. At bago magtanghalian ay kanya na itong binabarnisan. Bago kami kumain ng tanghalian ay natapos na yung aming aparador at maganda ang kinalabasan. Kahit si nanay ay tuwang-tuwa at gandang-ganda sa ginawang aparador ni tatay. Sabi ni tatay, gagawa pa siyang muli sa mga araw na wala siyang pasok dahil marami pang kahoy at tabla ang natira. Matapos nga ni tatay magawa yung aming aparador mula sa mga tabla at kahoy,
na galing sa 2 puno ng akasya ay natuwa si nanay. Pagkat ang ganda ng pagkakagawa. Kaya sinabi pa ni tatay sa kanya, nagagawa pa siyang muli sa tuwing wala siyang pasok. Pero kinuktuban na po ako noon ang hindi maganda. Unang-una, dahil sa mga hindi pangkaraniwang pagpaparamdam at pagpapakita na naranasan ko. Pangalawa, ay yung bigla ang pagkamatay ng isa sa mga pumutol sa puno. Kung kaya nga naantala yung paghahatid ni Kapitan ng mga tabla at kahoy sa bahay. At hindi lang po doon natapos ang lahat. Kung iisipin, ay wala na sanang mga pagpaparamdam na inaasahang maganap. Dahil wala na yung mag-asawang puno ng akasya na pinaniniwalaang pinamamahayan ng mga engkanto. Pero mas lalo pang lumala ang mga sumunod na pangyayari. Isang gabi, nang 2 lang kami ni nanay sa bahay. Pagkat nasa trabaho noon si tatay na nag-stay in sa kanilang barracks at lingguhan na nga akong umuwi. Na habang nagbabasa ako at nagpapaantok, ay may naramdaman akong parang mayroong tao sa aming kusina. Pero ang una ko namang naisip ay si nanay. Ngunit nagulat ako nang marinig kong umubo siya at naroon sa kanilang silid. Kaya naging malikot ang imahinasyon ko kung sino o ano yung nasa kusina namin. Naisip kong silipin iyon. Aaminin kong kinakabahan ako noong mga oras na iyon. Pero mas nanaig sa akin ang malaman ng totoo. Umiral ang kuryosidad ko sa kung ano ang maaari kong masumpungan. Kaya aking inilapag ang binabasa at dahan-dahang lumapit sa may pinto. Mula doon ay kita ang isang bahagi ng aming kusina. Kaya dahan-dahan kong inilabas ang aking mukha mula sa gilid ng pinto matapos kong buksan iyon. At naramdaman kong parang biglang nagtayuan ang aking buhok nang makakita ako ng isang nilalang na napakaitim. Nakatalikod siya sa akin kung kaya hindi ko nakita ang kanyang mukha. May kataasan ito na yung kanyang mga braso ay mas mahaba kaysa karaniwang tao. Ganon din yung kanyang mga daliri sa kamay. At mayroon siyang buhok na buwaghag na hanggang balikat. Sa takot ko ay binawi ko na rin kaagad ang pagkakatitig sa kanya at isinara na ang pinto. Naramdaman kong ang bilis ng pagtibok ng puso ko. Matinding kaba talaga ang naramdaman ko nung mga sandaling iyon. Halos hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Madaling araw na nang makatulog ako nang di ko na kinaya pa ang antok. Di ko na nga iyon namalayan. Nagising na lang ako. Natirik na ang araw. At muli ko kaagad naalala yung nakita ko noong nagdaang gabi. Napaisip ako kung kailangan ko bang sabihin iyon kay nanay. Isinaalang-alang ko rin kasi yung kanyang sitwasyon. Mahina po kasi ang puso ng nanay ko. Nag-alala ako na baka mapaano siya. Kaya ang naging pasya ko ay wag na lang sabihin sa kanya. Naisip ko rin naman na baka lilipas din yung mga ganong pangyayari. Na baka nagkataon lang iyon at hindi na mauulit pa. Pero ang pag-asa kong ito ay nabaliwalang lahat
Dahil lang sumunod na gabi, nang makiusap ako kay nanay na doon na muna ako sa kanilang kwarto matutulog. Dahil nga sa natatakot ako, ay may nangyaring mas nakakakilabot. Natutulog na kami noon nang may maramdaman ako sa aking binti. Nang magkamalay ako, ay naramdaman kong mabalahibo yon. Kaya, napamulat ako ng mata. Pero wala naman akong nakita. Dahil doon, ay nahirapan na akong makatulog muli. Natakot kasi ako. Kaya kahit nakahiga, ay nanatili lang akong gising na nakatagilid at nakatalukbong ng kumot. Lumipas ang mahigit 1 oras. Patuloy lang akong nakiramdam at hindi na talaga natulog pa. Nang bigla kong narinig yung paglangit-ngit ng pagbukas ng aparador. Kaya muli akong kinabahan. Tunog pa lang kasi noon ay talaga namang nakakakilabot na. Kung ano-ano ng mga nakakatakot na isipin ang pumapasok sa aking isipan. Napasulyap ako kay nanay at nakita kong mahimbing siyang natutulog na walang kamalay-malay sa mga nagaganap. Naisipan kong isara ang aparador nang hindi tumatayo at sa pamamagitan lamang ng aking paa. Nagawa ko naman kung kaya kahit paano ay napanatag ako. Pero makaraan lamang ang ilang saglit ay muli kong narinig na bumukas iyon. Dahilan para tuluyan na akong matakot. Ramdam ko at alam ko sa aking sarili na mayroong naroon maliban sa amin ni nanay. Kaya naisip ko at biglang nagbalik sa aking alaala yung aking nakita. Malakas ang pagkalabog ng aking dibdib. Para itong binabayo sa sobrang kaba. Noon lamang ako nakaramdam ng ganon katinding takot sa buong buhay ko. Nakiramdam muna akong muli at hindi ako kumilos. Pinalipas ko pa ang ilang sandali at pagkatapos ay tsaka ako nagpasyang isara muli iyon gamit ang aking paa. Pero bigla akong nagulat at talaga namang napasigaw na ako nang maramdaman kong biglang may pumigil sa aking paa na hinawakan ito ng isang mabalahibong kamay. Kasabay ng pagsigaw ko ay napalingon na rin ako at nakita ko ang nakakatakot na itsura nung nilalang. May kahabaan ang nguso nito. Sarat ang kanyang ilong na may mga matang katulad sa hayop. Pahaba ang mukha nito na may malalaki at mahaba ring tenga. At nakapagtatakang mabilis itong naglaho. Kaya nang magising si nanay at magtanong sa akin, ay wala akong maisagot. Pagkat wala na doon yung nilalang. Kaya sinabi ko na lang na nanaginip ako ng masama. Tumayo si nanay at lumabas ng kwarto. Pagbalik niya ay may dala na siyang isang basong tubig. Hinimas pa niya ang aking likod. Putlang-putla daw ako at halata ang matinding takot sa aking mukha. Kaya nakita kong nag-alala siya para sa akin. Saglit ko pang tinitigan yung aparador pagkat malakas ang kutob kong may kinalaman iyon sa mga nangyayari.
Ngunit paano ko iyon sasabihin kay nanay? Talagang binagabag ako ng mga alalahanin kong iyon. Hanggang sa magpasya akong sabihin ng lahat kay tatay. Kaya, nang umuwi siya sa bahay ng Biyernes ng hapon, ay hindi na ako nag-atubili pang sabihin na lahat sa kanya. Ngunit kabaliktaran ng inaasahan ko ang kanyang naging reaksyon. Sa halip kasi na mag-alala ito, ay kanya pang tinawanan ako. At sinabing pareho daw kami ni nanay na masyadong malawak ang mga imahinasyon. Sabi pa niya sa akin, ay baka guni-guni ko lang ang lahat ng mga iyon. Kanya pa nga akong biniro noon na sikaping ko raw na maligo araw-araw nang hindi ako binabangungot sa gabi. At iwasan ko rin daw ang palaging pagbabasa ng mga comics. Dahil sa mga sinabing iyon ni tatay ay hindi ko na ipinilit pa sa kanya yung mga naranasan kong katatakutan sa loob ng aming bahay. Hindi ko na iginiit pa sa kanya yung mga kababalagang bumabalot sa aming tahanan. Kinaumagahan ay maagang nagising muli si tatay at hinarap na kaagad yung mga natirang tabla at kahoy. Naisip kong marahil ay gagawin na niya yung kanyang ipinangako kay nanay na gagawang muli ng aparador. Ipinagtimpla ko siya ng kape at muling tinulungan. Habang gumagawa kami, ay panay ang pagpapayo niya sa akin tungkol sa buhay. Marami siyang binanggit sa akin tungkol sa mabuti at tamang pakikipagkapwa-tao, na medyo nagulat pa nga ako at nagtaka pagkat di naman niya nakaugaliang pangaralan ako tungkol sa mga ganong bagay. Ang totoo ay lagi nga lang itong tahimik kapag nasa aming bahay. Sabi nga nila, a man of few words. Nang magluluto na si nanay, ay narinig kong bigla niya akong tinawag. At kanya akong inutusan na magpunta sa tindahan. Naubusan na pala kami ng betsin nang hindi niya namamalayan. May mga 200 metro din ang layo ng tindahan mula sa amin. Nung naglalakad na ako papunta sa tindahan, ay bigla na lamang parang nablangko yung isipan ko at pansamantalang nabulag. Wala akong makita. At nang magbalik ang aking paningin, ay para bang nasa ibang dimensyon na ako. Hindi iyon yung lugar namin. At nagtaka pa ako at talagang nagulat nang makita ko si tatay na naglalakad palayo. Tinawag ko siya at tinanong kung saan pupunta, pero hindi man lang siya lumingon. Dire-diretso lang siya at nagpatuloy na para bang hindi niya ako naririnig at tila ba wala sa kanyang sarili. Nang biglang nagdilim na muli. Saglit lang naman, pero nakakatakot yung sandaling iyon na wala akong makita. At nang magbalik ang aking paningin, ay naroon na ako sa kinatatayuan ng puno bago pa iyon putulin. Kung kaya, nagtaka talaga ako sapagkat nangangalahati na ako papunta sa tindahan. At narinig ko ang pagpalaho ni nanay. Kinabahan ako. Kaya mabilis akong tumakbo papunta sa kanya. At nagimbal ako sa aking nakita. Yakap-yakap niya si tatay na wala ng buhay. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Ngunit nadagdagan pang lalo ang aking alalahanin at talagang natakot ako nang bigla namang himatayin si nanay dahil nga
sa mahina ang puso nito. Dali-dali kong tinakbo yung white flower sa kanilang kwarto. Pinaypayang ko siya at pinaamoy iyon sa kanya. Buti na lang ay nagbalik din kaagad ang kanyang ulirat. Yung mga pagpapayo pa lang iyon sa akin ng tatay ko ay tanda na pala ng kanyang pamamaalam sa akin. Maging yung nangyari sa akin na kung saan ay nakita ko siyang lumalakad na papalayo. Ang malaking problema pa namin nung mga panahong iyon nang mangyari iyon kay tatay ay pera. Na problema talaga kami kung papaano namin siya maipalilibing. Lumapit kami sa barangay pero wala din silang maiabot na tulong pinansyal. Ang maitutulong lang daw nila ay manpower. Iminungkahi ng kapitan na gawan na lang ng ataol si tatay at pag-aambag-ambagan yung pagpapaimbalsa mo. Kung kaya, ganun na nga ang nangyari. Gamit yung mga natirang tabla at kahoy na nasa bahay mula sa puno ng akasya, ay ginawan siya ng kabaong. Kinausap si nanay ni kapitan na kung papayag daw siya, ay maglalagay sila ng saklaan at ilang mesa para sa paglalaro ng baraha. Sa madaling salita, sila ay magpapasugal. Makakatulong din daw iyon kahit paano sa aming mga gastusin. Dahil doon, ay wala na ring nagawa pa si nanay kundi ang pumayag. At kahit pa dumating na yung mga kaanak ni tatay at nanay, ay sadyang pinatagal pa ng kapitan yung lamay. Kaya naisip kong matindi din ito pagdating sa pakinabang. Ngunit siningil din siya ng mga engkantong naninirahan doon sa puno ng akasya. Nang sa mismong lamay isang gabi, ay bigla na lamang itong nabuwal at bumula ang kanyang bibig. Ang sabi, inatake daw ito sa puso. Pero napansin ko, nakatulad din kay tatay ang kanyang sinapit. Dahil sa mga pangyayaring iyon, matapos na mailibing si tatay, ay nagpasya kami ni nanay na iwan na ang bahay at umuwi na lamang sa kanilang probinsya. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.